Nagising ako. Pero alam kong hindi galing sa pagkakatulog. Nagising na lang ako sa katotohanan na nasa dulo akong lugar. Hindi na naman sigurado sa kung anong magiging takbo ng buhay. Kaya tinanong ko sarili ko, paano nga ba ako napunta dito? Saan kaya maganda pumunta, Mama? Ako lang ba yung sobrang hilig kang tumingin sa mapa? Hindi ko alam pero kahit sa mapa lang ako nakatingin, ang dami kong nakikitang lugar sa imahinasyon ko. Ano kayang meron sa lugar na to? Maganda kaya ang mga dagat at bundok nila doon? Masarap kaya magmotor sa kalsada nila? Ilan sa mga tanong ko kapag nagagawi ang atensyon ko sa isang lugar. At sa pagkakataong ito, nauna na ang isip at puso ko sa isang lugar sa Bicol, sa mga isla ng Calaguas. Linggo, 2:00 ng hapon. Pagtapos namin sa simbahan ay agad din kami nagsimula sa aming biyahe. Lunes ng umaga kinabukasan kami hihintayin ng aming bangka sa bayan ng Binsons papuntang isla. Pero di pa man kami nakakalayo. Nagpahiwatig na agad sa amin ang ulan. Tila ba ay nagtatanong kung sigurado na nga ba kami sa aming gagawin. Sadyang ganun lang talaga ang buhay, ano? Hindi lahat ng bagay, panahon, minsan pa nga tao, ay aayon sa kung ano ang gusto at pinlano mo. Pero minsan, di ka na rin naman mapipigilan kapag talagang gusto mo. Parang ako, nagpaalala naman si Mang Tani na may mga pag-ulan sa araw na yon, pero bakit tinuloy ko? Kasi gusto ko. Isa yan sa mga dahilan kung bakit tayo nakakarating sa dulo. Yung mga pagkakataon sa buhay natin na hindi na tayo nakinig sa tao, nakinig ka sa puso. Napatigil kami ng saglit dito sa may San Pablo, Laguna. Meron kasi kami nakitang nagtitinda ng prutas, kaya naisipan na namin bumili para meron kaming ngatain habang nabiyahe. At ang mahigpit na napag-usapang 30 minutong pahinga, halos naging 1 oras sa sarap ng kwentuhan at merienda. Mama, yung ham sa kanila, yun yung bacon natin. Kaya kahit gusto pa ng aming mga puwet magpahinga, dali-dali kami bumalik sa kalsada para sana makahabol ng kahit konti sa oras. May liwanag pa nung nagsimula kaming umakyat sa sigsag ng Atimonan. Pero habang binabagtas namin ito ay nagsimula ng dumilim. Kumain kami ng maayos at nagpahinga dito sa may Kaluwag. Huling tigil namin bago kami dumiretso papuntang Binsons.
Shout out mga par. Vlogger ako pa rin. Yan, vlogger pa rin. Ano talaga? Para kang baliw pa rin. Pagod pa. Pagod na rin par. Maaga kami bumangon kinabukasan para magtungo sa port. Thank you po. Salamat. Salamat sir. Meron yan? Lag 400. Dito ako dati nagtrabaho. Log pond. Lag pond. Mukha nga. Ay par. Ano kay par? Kay par. At mula dito, halos 2 oras na bangka bago makarating sa isla. Nabigla ako ng kaunti sa parting ito ng trip namin. Hindi pala biro yung halos 2 oras na pagbabangka. Sa wakas, nakarating din kami. Sa minsang pinangarap lang namin mapuntahan. At kahit na dapat ay maulan, umayon sa amin ng panahon ngayon. Sinalubong kami ng isla ng mainit at maliwanag na kalangitan. Mahinahon din ang dagat. Kailangan din namin talaga ito. Makatakas muna sa realidad, makalayo muna sa mga tao, at makapahinga muna sa mga ingay. Kaya naisip kong pangalawang dahilan kung bakit tayo nakakarating sa dulo ay dahil kailangan ko. Kailangan mo. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Inaadya minsan ng buhay. Baka meron siyang gustong sabihin. Ang init! Pwede ring may gusto siyang ipaunawa. Kaya dinala ka niya sa kung saang mangdulo ka ngayon ng buhay mo. Laki! Ang talas nga mo eh. Sala, oo nga. Pwede itong ano. Pag nakatusok. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Kapunta mama. Ha? Kapunta. Damo. Doon.
ganon? Gayon pa man, gusto ko yung mga panahon na nasa dulo ako. Kasi sa halip na ipag-alala, ay pinagpapasalamat ko ito. Ganda. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Sa dulo ko nakilala yung mga tao na handa akong samahan saan man ako dalhin ng buhay. No one ever said it would be so. Sa mga dulo din ng buhay ko natutunan yung pinakamahalagang mga turo nito. At higit sa lahat, natutunan kong kaya ako dinadala ng buhay sa dulo ay dahil para sabihin na pwede na ulit ako magsimula.